Ang pagkakaroon ng mahina o negatibong pag-iisip ay maaaring maging hadlang sa iyong tagumpay at maging hadlang din sa iyong kasiyahan sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na wala ka ng pag-asa. Sa halip, ito ay isang palatandaan na may mga bagay kang kailangang pagtuunan ng pansin at baguhin. Narito ang 10 senyales na nagpapakita na maaaring mahina ang iyong pag-iisip at may ibibigay rin akong payo o mga paraan kung paano natin palakasin ang ating isipan. Number 1, madali kang sumuko kapag nahihirapan. Isa sa pinakamalinaw na senyales ng mahinang mindset ay ang madaling pagsuko sa harap ng hamon. Sa halip na harapin ang mga pagsubok, mas pinipili mong iwasan ang mga ito o agad na bumitaw kapag nahirapan ka. Halimbawa, may isang estudyante na hindi nakapasa sa unang pagsubok. Sa halip na mag-aral pa ng mas mabuti, iniisip niyang hindi na lang niya ipagpapatuloy ang kanyang kurso. May isang negosyante na hindi agad kumita sa kanyang unang negosyo, kaya agad niyang isinara ito imbis na subukan pang pagbutihin ang kanyang estratehiya. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. May mga araw na parang ang bigat ng mundo. At may mga pagkakataong gusto mo nang sumuko. Pero tandaan mo, ang tagumpay ay hindi para sa mga bumibitaw, kundi para sa mga patuloy na lumalaban. Lahat ng tagumpay ay may kasamang pagsubok. Walang matagumpay na tao ang hindi nakaranas ng kabiguan. Ang mga negosyanteng umasenso, mga atletang nanalo, at mga profesional na umangat sa kanilang larangan, lahat sila ay dumaan sa mahihirap na pagsubok. Ano ang pinagkaiba nila sa iba? Hindi sila sumuko. Ang kabiguan ay pansamantala lamang. Kapag nadapa ka, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakabangon. Ang isang pagkakamali ay hindi nangangahulugang katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto at mas gumaling. Mas masarap ang tagumpay kapag pinaghirapan. Kung lahat ng bagay ay madali, hindi natin ito pahahalagahan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pakiramdam ng pagsisikap at pagtatagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kapag nahihirapan ka, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay panghabang buhay? Kadalasan, ang mga problemang kinakaharap natin ngayon ay may hangganan. Huwag mong hayaang sirain ng pansamantalang hirap ang iyong pangmatagalang pangarap. Bago mo isipin ang pagsuko, balikan mo kung bakit mo ito sinimulan. Para ba ito sa pangarap mo? Para sa pamilya mo? Kapag naaalala mo ang dahilan mo, mas magiging matibay ang iyong loob. Tandaan mo, ang lahat ng bagay na mahalaga ay hindi madali. Lahat ng malalaking pangarap ay may kasamang pagsubok. Pero ikaw, may kakayahan kang harapin ang kahit anong hamon. Kaya kahit mahirap, kahit masakit, huwag kang susuko. Dahil balang araw, masasabi mong sulit ang lahat ng pinagdaanan mo. Number 2, madalas kang maghanap ng palusot o sinisisi ang ibang tao. Ang isang taong may mahinang mindset ay hindi kayang akuin ang responsibilidad sa kanyang mga pagkakamali. Sa halip, naghahanap siya ng ibang taong masisisi o naghahanap siya ng dahilan kung bakit siya hindi nagtagumpay. Halimbawa, hindi ko nakuha ang promosyon kasi hindi ako paborito ng boss ko. Bagsak ako sa exam kasi mahirap ang tanong kahit hindi naman talaga siya nag-aaral. Matuto kang akuin ang iyong mga pagkakamali. Walang ibang may kontrol sa buhay mo, kundi ikaw. Hanapin mo ang mga paraan upang solusyonan ang problema. Imbis na magreklamo, pag-isipan mo kung paano mo maiiwasan ang parehong pagkakamali sa susunod. Kapag hindi mo inamin ang iyong pagkakamali, hindi mo rin matutuklasan kung paano mo ito maiiwasan sa hinaharap. Walang gustong makipagtrabaho o makisama sa taong laging nagbubunton ng sisi sa iba. Hanggat hindi mo tinatanggap ang iyong pagkakamali, mananatili kang pareho at hindi ka uusad sa buhay. Harapin mo ang katotohanan. Kahit mahirap, kung may nagawa kang mali, tanggapin mo ito at pag-aralan mo kung paano mo ito maitatama. Sa halip na maghanap ng masisisi, tanungin mo ang sarili mo, ano ang matutunan ko mula rito? Imbis na magpalusot ka, isipin mo kung anong solusyon ang pwede mong gawin upang mapabuti mo ang iyong sitwasyon. Tandaan mo, ang taong tunay na may malakas na mindset ay hindi natatakot umamin ng kanyang pagkakamali. Number 3, takot kang subukan ang bago. Ang isang mahina ang pag-iisip ay takot lumabas sa kanyang comfort zone. Iniisip niya na baka siya magkamali o mabigo.
Kaya mas pinipili niyang manatili sa kung ano ang pamilyar sa kanya. Halimbawa, gusto mong mag-apply sa mas magandang trabaho, pero natatakot kang baka hindi mo kayanin, kaya nananatili ka na lang sa kasalukuyan mong trabaho kahit hindi ka masaya. May pagkakataon kang magsimula ng maliit na negosyo, pero hindi mo ito ginagawa dahil iniisip mong baka malugi ka. Hindi mo tinatanggap ang bagong oportunidad dahil hindi ka sigurado kung kaya mo ito. Kung hindi ka susubok ng bagong bagay, hindi mo malalaman ang iyong kakayahan. Ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Kapag hindi ka sanay sa pagbabago, mas mahihirapan kang umangkop sa mga hamon sa hinaharap. Mas mahirap ang mamuhay ng may paghihinayang kaysa sa harapin ang takot sa simula. Tanggapin mo ang takot, ngunit huwag mong hayaang pigilan ka nito. Ang takot ay normal, pero hindi ito dahilan para hindi ka sumubok. Magsimula ka muna sa maliliit na hakbang. Ang pagbabago ay hindi kailangang biglaan. Pwede mong subukan ang maliliit na bagay bago ang mas malalaking hamon. Hindi kailangang agad-agad mong baguhin ang lahat. Subukan mong unti-unting gawing bahagi ng buhay mo ang bagong bagay. Ang pagkakamali ay hindi dapat katakutan. Sa halip, tingnan mo ito bilang isang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang bawat tao ay may sariling bilis ng pag-unlad. Huwag kang matakot sumubok dahil lang sa iniisip mong mas magaling ang iba. Kahit ang pinakamagaling na atleta, artista o negosyante ay dumaan sa simula. Ang kaibahan lang, hindi sila natakot sumubok. Tandaan mo, kung palagi kang natatakot sumubok ng bago, palagi kang mananatili kung nasaan ka ngayon. Pero kung pipiliin mong lumabas sa comfort zone mo, unti-unti mong makakamit ang mas magagandang oportunidad at mas malaking tagumpay sa buhay. Number 4, masyado kang apektado sa sinasabi ng iba. Kapag ang isang tao ay masyadong nag-aalala sa opinyon ng iba, nagpapakita ito ng mahinang pag-iisip. Sa halip na gawin kung ano ang makabuti sa'yo, mas iniisip mo kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Halimbawa, gusto mong magbukas ng negosyo, pero natatakot kang pagtawanan ng iba. Hindi mo masabi ang opinyon mo dahil natatakot kang husgahan. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ng ibang tao. Kaya walang silbi ang pagsisikap mo na pasayahin ang lahat. Walang ibang makakaalam kung ano ang tunay na makakabuti sa'yo, kundi ikaw mismo. Kung palagi mong iisipin ang opinyon ng iba, mawawalan ka ng tiwala sa sarili mong kakayahan. Ang takot sa sasabihin ng iba ay maaaring pigilan ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Tandaan mo, hindi mo kailangang makuha ang approval ng lahat. Iwasan mo ang pagiging people pleaser. Hindi mo kailangang ikasihan ng lahat ng tao ang bawat desisyon mo. Hindi mo kailangang magpapaapekto sa sinasabi ng iba upang maging masaya at magtagumpay. Ang tunay na malakas na tao ay hindi nabubuhay ayon sa inaasahan ng iba, kundi ayon sa kung ano ang tunay na makakapagpasaya at makakatulong sa kanya. Number 5, lagi kang nakakaramdam ng inggit. Ang isang tao na may mahinang pag-iisip ay laging naiinggit sa tagumpay ng iba, sa halip na gamitin ito bilang inspirasyon. Ang inggit ay isang natural na emosyon. Ngunit kapag ito ay patuloy at labis, maaaring magdulot ito ng hindi ka nais-nais na epekto sa ating buhay. Kung ikaw ay laging nakakaramdam ng inggit, ibig sabihin nito ay maaari kang nahihirapan sa pagharap sa iyong sariling pag-unlad at kaligayahan. Ang inggit ay nararamdaman kapag tumingin tayo sa buhay ng iba at nararamdaman natin na sila ay mas maganda ang buhay kaysa sa atin. Minsan, ito ay nagiging dahilan ng ating insecurities at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Halimbawa, naiinis ka kapag may kakilala kang nagtagumpay. Imbis na maging masaya para sa kanila, iniisip mong, swerte lang yan sila. Hindi mo iniisip na dahil sa kanilang pagsisikap yon. Gamitin mo ang inggit bilang motibasyon. Imbis na mainggit, pag-aralan mo kung paano mo rin magagawa ang katulad ng kanilang tagumpay. Maging masaya para sa iba. Kapag natutunan mong magsaya para sa iba, mas magiging positibo rin ang iyong pananaw sa buhay. Ang inggit ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan sa iyong sarili at kakayahan. Ang bawat tagumpay ng iba ay nagiging dahilan para mawalan ka ng motibasyon at magtaka ka kung bakit hindi mo pa nararating ang gusto mo. Kapag ang inggit ay hindi na kontrolado, maaari itong magdulot ng tensyon sa iyong relasyon sa iba.
Kung palagi kang naiinggit sa tagumpay ng ibang tao, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan at alitan sa mga mahal mo sa buhay. Kapag ikaw ay laging nagiging inggit, unti-unti nitong pinapalakas ang iyong insecurities at nagiging dahilan ng pagdududa sa iyong sariling kakayahan. Ang inggit ay nakakasagabal sa iyong personal na pag-unlad. Sa halip na magtuon ng pansin sa iyong mga pangarap at layunin, ang inggit ay maghahatid sa iyo sa pag-iisip na hindi mo kayang abutin ang tagumpay ng iba. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang wala ka, pagtuunan mo ang mga biyaya at tagumpay na meron ka. Magpasalamat ka sa Diyos sa mga maliliit na tagumpay at magpasalamat ka sa Kanya na may natutunan ka mula sa mga pagkatalo. Imbis na mag-focus sa buhay ng iba, ilaan mo ang iyong oras at lakas sa pagpapabuti ng iyong sarili at pagtutok sa iyong mga pangarap. Lahat ng tao, kahit na mukhang perfect ang buhay, ay may mga pinagdadaanan din na hindi natin nakikita. Tanggapin mo na hindi laging makikita ang tunay na kwento ng bawat tao sa social media o sa mga kwento nila. Tandaan mo, ang inggit ay isang hadlang sa iyong personal na pag-unlad. Kung patuloy mong pinapahalagahan ang tagumpay ng iba kaysa sa iyong sarili, hindi mo matutuklasan ang mga kagandahan at oportunidad na naghihintay sa iyong sariling buhay. Sa halip na magpataw ng inggit, ituring ang mga tagumpay ng iba bilang inspirasyon para magsikap ka at magtagumpay ka sa sarili mong landas. Number 6, wala kang tiwala sa sarili. Ang kawalan ng tiwala sa sarili ay isa sa mga pinakamalaking balakid sa personal na pag-unlad. Kapag hindi ka naniniwala sa iyong kakayahan, mahihirapan kang magtagumpay sa anumang aspeto ng buhay, mula sa trabaho hanggang sa mga relasyon. Ang tiwala sa sarili ay mahalaga upang magawa mong magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at magtagumpay sa mga layunin mo. Kung wala kang tiwala sa iyong sarili, baka maapektuhan ang iyong desisyon at pananaw sa buhay. Halimbawa, hindi ka nag-a-apply sa trabaho kahit qualified ka dahil iniisip mong hindi ka matatanggap. Lagi mong sinasabing, hindi ko kaya, kahit hindi mo pa nasusubukan. Sabi ko nga kanina, simulan mo sa maliliit na tagumpay. Kapag unti-unti mong napapatunayan sa sarili mo na kaya mo, tataas ang kumpiyansa mo. Palitan mo ang negatibong self-talk. Imbis na, hindi ko kaya, subukan mong sabihin, kakayanin ko ito. Kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayahan, maaaring mawala ang mga oportunidad sa iyong buhay dahil hindi mo tinangtang subukan. Kung hindi ka naniniwala sa iyong kakayahan, hindi mo magagampanan ang iyong mga layunin at hindi mo matutuklasan ang iyong buong potensyal. Ang unang hakbang upang magkaroon ng tiwala sa sarili ay ang tanggapin na hindi ka perpekto. Lahat tayo ay may mga kahinaan, pero mahalaga na kilalanin mo rin ang iyong mga lakas. Huwag palaging magbigay pansin sa negatibong boses sa iyong isipan. Palitan mo ito ng positibong affirmation at simulan mo ang araw mo na may kumpiyansa. Ang tiwala sa sarili ay lumalago kapag natututo kang mag-take ng risks at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Ang mga pagkatalo ay hindi kabiguan, kundi pagkakataon upang maging mas matatag at matututo. Tandaan mo, ang tiwala sa sarili ay hindi isang bagay na biglaang makakamtan. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pagpapahalaga sa sarili, positibong pananaw, at tuloy-tuloy na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Kapag natutunan mong maniwala sa iyong kakayahan, mas magiging magaan ang iyong landas patungo sa tagumpay at mas matatag kang haharapin ang mga hamon ng buhay. Number 7, madali kang maapektuhan ng kritisismo. Kapag ang isang tao ay may mahinang mindset, madali siyang masaktan o panghinaan ng loob kapag may tumutuligsa sa kanya. Halimbawa, kapag may pumuna sa trabaho mo, agad kang nawawala ng gana, imbes na gamitin mo ito para mag-improve. Hindi ka sumusubok ng bago dahil natatakot kang mapuna. Matuto kang tanggapin ang konstruktibong kritisismo. Hindi lahat ng puna ay masama. Ang iba ay makakatulong para gumaling ka. Palakasin mo ang iyong emotional na katatagan. Hindi mo kailangang mapansin ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagsusumikap mo. Tandaan mo, ang kritisismo ay hindi hadlang sa iyong tagumpay, kundi isang tulay patungo sa pagpapabuti. Ang pagiging bukas sa kritisismo, kung ito ay makatarungan at makakatulong, ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging mas mahusay at magtagumpay.
Ang pagtanggap sa mga ito ng may malasakit at pag-unawa ay magpapalakas sa iyong personalidad at magpapatibay sa iyong pag-unlad. Number 8. Madalas kang magreklamo. Ang isang tao na may mahinang pag-iisip ay madalas nagrereklamo kaysa kumilos para ayusin ang kanyang sitwasyon. Halimbawa, lagi mong sinasabing mahirap ang buhay, pero hindi ka gumagawa ng paraan para baguhin ito. Lagi kang may dahilan kung bakit hindi mo magawa ang isang bagay. Dapat maging solution-focused ka. Imbis na magreklamo, hanapin mo ang paraan upang baguhin ang sitwasyon mo. Magkaroon ka ng gratitude mindset. Maging mapagpasalamat sa kung anong meron ka habang nagsusumikap para sa mas mabuti. Tandaan mo, ang pagrereklamo ay hindi makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang pagiging positibo, pagkakaroon ng solution-oriented na mindset, at pagkilos patungo sa mga layunin ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng tamang pananaw at tamang aksyon, malalampasan mo ang mga pagsubok na may ngiti sa iyong mukha at hindi sa pamamagitan ng pagrereklamo. Number 9. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang hindi pagtanggap sa mga pagkakamali ay isang malaking hadlang sa personal na pag-unlad at tagumpay. Kapag hindi mo kayang tanggapin ang iyong mga pagkakamali, maaaring magdulot ito ng matinding stress, pagkabalisa, at negatibong epekto sa iyong relasyon at trabaho. Sa halip na matutunan mula sa mga pagkakamali, ang hindi pagtanggap nito ay nagpapahirap sa iyo upang magbago, upang matuto at mag-improve bilang isang tao. Ang pagkakaroon ng growth mindset o ang pananaw na ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para sa pagkatuto ay isang mahalagang aspeto ng tagumpay sa buhay. Kaya matuto kang humingi ng tawad at umamin ng pagkakamali. Ito ay tanda ng tunay na lakas. Gamitin mo ang pagkakamali bilang leksyon. Mas nagiging matatag ka kapag natututo ka mula sa iyong mga mali. Tandaan mo, ang pagtanggap sa iyong mga pagkakamali ay isang malaking hakbang patungo sa personal na pag-unlad. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong mga pagkakamali, magbibigay ito sa iyo ng pagkakataon na maging mas maligaya, mas kontento, at mas matagumpay sa iyong buhay. Number 10. Wala kang pangmatagalang layunin. Ang isang tao na may mahinang isipan ay hindi nag-iisip para sa hinaharap. Nabubuhay siya sa kasalukuyan nang walang malinaw na direksyon. Magsimula ka sa maliliit na layunin. Gumawa ka ng mga hakbang patungo sa pangarap mo. Gawin mong malinaw ang iyong vision sa buhay. Alamin mo kung ano ang gusto mong marating at pagplanuhan mo kung paano ito makakamit. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong mindset. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kahinaan at pagsusumikap na lumakas, maaari kang maging mas matatag at matagumpay sa buhay. Tayong lahat ay may parehong hangarin sa mundo. Alam mo ba kung ano ito? Gusto nating magbago ang ating pananaw sa buhay at gusto nating mag-improve ang ating sarili. Sino ba naman ang ayaw ng ganon? Di ba? Pero sa kasamaang palad, marami pa rin ang hindi umaabante. Kahit alam na nila ang kanilang kagustuhan, wala naman silang inaaksyonan. But you know what? You are capable of making the biggest transformation of your life. Ang matinding pagbabago ay hindi aabot ng 1 taon. Pero hindi rin ibig sabihin na makakamit mo ang pagbabago sa 1 araw lang. Maaari ring lumampas ng 1 taon. Depende sa sitwasyon. Ang punto ko lang ay paisa-isang hakbang lang at yakapin mo ang iyong bagong ugali. To create the level of life you ultimately want, you have to change something you do daily. Kung ano man ang iyong buhay ngayon, yan ang resulta ng ginagawa mo dati. It is your duty to live true to yourself. Your life's mission is to express yourself. Create what you love and love what you create. It's about expanding and living your vision of yourself until it is the greatest possible expression of who you are. Ang pinaka-importanting hakbang sa buhay ay... Wait, bago po natin ipagpatuloy ang video ito, shoutout kay Sandy Allen Enriquez. Natutuwa ako dahil nabuhayan ka sa pinanood mong motivational video. Maraming salamat sa panonood mo. Number 1. Magdesisyon ka na ngayon. Make a commitment. Dapat kang magdesisyon
na gusto mo talagang magbago. Magdesisyon kang iwan ang mga walang kwentang bagay na kumakain sa oras mo. Hanapin mo ang kasagutan sa lahat ng mga bakit mong katanungan upang magagawa mo ang lahat ng paano. Everyone craves clarity. It's the only way to reach deeper into yourself, to find out what makes you come alive. Sino ba ang gusto ng masalimuot na buhay? Wala, di ba? Pero lahat tayo ay nagsisimula sa ganyang buhay bago tayo natuto. May iba rin na natututo na pero wala pa rin ginagawa. Siguro lahat tayo, marahil may tatanong natin sa ating sarili, ano ba ang layunin ko? Ano ba ang kaya kong gawin? Millions of people have no clue what they want to do with themselves. And that's perfectly okay. Self-discovery is a journey. Kapag handa ka ng malaman kung ano ang mga hakbang at kung handa ka ng banggain ng mga pagsubok, diyan mo makikilala ng lubos ang sarili mo. Kung alam mo na ang bucket list mo, diyan na dapat papasok ang iyong aksyon. Only when you know your why will you find the courage to take the risks needed to get ahead. Number 2, sumama ka sa mga taong ka-same-minded mo. Kasi ang tamang tao ay nakapokus sa tamang bagay. At sigurado akong aangat ang taong yon. Kaya't sumama ka sa kanila kung gusto mo ring umangat. Paano kung negatibo lang lahat ng kaibigan mo? Makakasira sila ng positibong pananaw mo. Bakit? Wala silang tiwala sa kanilang sarili. At lalong wala silang tiwala sa'yo. Ang pag-angat sa buhay ay nakadepende yan kung sinong tao ang sinasamahan natin. Kahit ang talino na ni Albert Einstein, pero may mentor pa rin siya na si Max Talmud. Nagbago rin ang aking buhay kasi may mentor din ako. We all need mentors in our lives. Sila ang gumagabay sa atin. Mga kaibigan na katulad nating positibong mag-isip. Number 3, magtiwala ka sa nararamdaman mo. Kahit napakaingay ng ating mundo, kahit abalang-abala ka na sa buhay, may maliit na boses ka talagang maririnig sa isipan mo na magsasabing, kailangan nating lumaban. That positive voice in your head, if you listen hard enough, you can still hear it. Kapag nagdesisyon ka ng magbago, dahil pinaniniwalaan mo na ang bulong ng iyong isipan, marami talagang mahihirap na sitwasyon ang iyong madadaanan. Totoo na kapag may layunin ka na sa buhay, susulpot na rin ang mga pagsubok. Sa sobrang bigat ng pagsubok, 3 hakbang ang dapat nating gawin. Una, iwan natin ang miserableng buhay. Pangalawa, sumulong tayo kahit mahirap. Pangatlo, ibigay natin ang lahat ng ating lakas. Napakahirap talagang harapin ang pagbabago. Bakit mahirap? Dahil kung magbabago ka na, lahat ng kaibigan mo ay lalayo sa'yo. Sasabihin nila na ibang-iba ka na. Pero subukan mo pa rin umabante. Ang nakakatawa pa, kung magtatagumpay ka na, yung mga kaibigan mo na yan ay babalikan ka upang purihin ka. At magtatanong sila kung paano mo nagawa yon. So always try the exact opposite and see what happens. Number 4, gawin mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Sa buhay kasi natin, marami ang ibabato ng opinyon galing sa iba't ibang tao. Kung magpapa-apekto ka, palagi kang talo. Buhay mo to. Do what matters most to you. Do what makes you feel alive and happy. Don't let the expectations and ideas of others limit who you are. If you let others tell you who you are living the reality. Gusto mo bang mamuhay na nakasunod sa kanila? Sa kakagaya sa kanila? There is more to life than pleasing people. There is much more to life than following others' prescribed paths. There is so much more to life than what you experience right now. You need to decide who you are for yourself. Become a whole being. You have a unique gift and the world needs to know about it. Kung nasaan ka man ngayon, ano man ang ginagawa mo sa buhay, lahat ng pinagagawa mong yan ay dapat ginagawa mo para sa sarili mo, hindi dahil ini-impress mo sila. Alam kong magtatagumpay ka. Kaya lang, hindi ka pa naniniwala sa kakayahan mo. Tandaan mo to, hindi ka isinilang sa mundo na ganyan lang. You have everything you need to make an impact in the world. Huwag mong ibuhos ang oras mo sa kakaisip sa iyong kinabukasan. Mawawala ang landas mo ngayon. If you're thinking about it too much, chances are, you're killing the now. Number 5, gawin mo na ngayon. Dapat may gagawin ka. Hindi pwedeng nag-i-imagine ka na lang palagi. Huwag kang maghintay. Gawin mo kaagad. Ano man ang paniniwala mo, maniwala ka
na may Diyos tayo. Siya ang palaging gumagabay sa atin. There will always be rules and limit. Pero hindi ibig sabihin na ang limitasyon natin ay limitasyon na lang. Nakikita mo ba ang evolusyon ng Apple? Palaging nag-a-upgrade. Di ba? May palaging naiisip ang kumpanya. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi limitado ang kanilang isipan. Palaging may bago silang ginagawa. Let me ask you, what can you improve today? Kaya mo bang maglakbay sa sarili mong landas? Siyempre, kaya mo. You think you are not capable, but you can do more than you think you can. Huwag kang maniwala kung may tao man na magsasabing, diyan ka na lang nararapat. Don't listen to them. Don't let them control you. Lahat ng nakapaligid sa'yo ay nakakaapekto sa iyong isipan, positibo man o negatibo. The important thing about any journey is the courage to get back up and continue. Halos lahat ng matagumpay na tao ay may maraming pinagdadaan ng sobrang hirap. Pero bakit nagtatagumpay pa rin sila? Kasi ginagawa pa rin nila ang kanilang kagustuhan. Ano ba talaga ang pumipigil sa'yo? Huwag kang matakot mabigo. Kung takot kang mabigo, nabigo ka na. Ang daan na nilalakbayan mo ay pwedeng magbago. Pero dapat klaro pa rin ang iyong pananaw. It's about time you made your first innovative step. Minsan kasi kapag may ginagawa tayo, maiisip natin na walang magkakagusto sa ating ginagawa. Who cares? This is what you love. Put your mind to getting things done instead of focusing on all the things that could go wrong. Number 6, huwag mong gayahin ang iba. Ito kasi ang nakakatawa sa buhay. Palagi tayong gumagaya. Palagi tayong sumusunod sa uso. Kung ano ang trending, ginagawa rin natin. Copy dito, copy doon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mong ibuhos ang oras mo sa kakasunod sa iba. Dumaan ka sa landas na ikakaunlad mo. Stop listening to everyone else. The world is waiting for you to start something. The world is waiting to hear what you have to say. Waiting to share your ideas and original work. May pangarap ka ba ngayon na takot kang gawin? Hindi pa huli ang lahat para gawin mo yon. May mga tao kasi na nangangarap pero iniisip na hindi nila ito makukuha. Yan pa lang, talo ka na. Self-doubt will always be present. And the only solution is to just act in spite of them. Step by step, we improve. Tanggapin mo na minsan magulong-magulo ang kalalabasan ng pangarap mo. Pero matututo ka naman dahil sa kaguluhang yon. Nobody can achieve perfection. It's humanly impossible. But please, never give up. Number 7, magpatuloy kang banggain ang hadlang sa harapan mo. Tandaan mo to, ang lahat ng hadlang sa ating pangarap ay dapat banggain natin. Challenge your obstacles. Write down all your obstacles. Reflect on those failures and figure out what stopped you from succeeding. Then write down how you plan to overcome them. Wala na tayong pakialam kung anong nangyari sa ating nakaraan. Ang gagawin lang natin ay ang pagbigay aksyon kung anong nangyayari sa buhay natin ngayon. Ang problemang hindi makakapatay sa'yo ay ang problemang magpapatatag sa'yo. Number 8, umpisahan mo na ngayon. Kailan ka ba maging handa? O handa ka na pero kulang na lang ng pagkilos. Life sets us a challenge to test our courage and willingness to change. Wala na tayong oras sa pagkukunwari na walang nangyari. Wala na rin tayong oras sa kakasabi na hindi pa tayo handa. The challenge will not wait. Life doesn't look back. Kung palagi ka lang naghihintay, papasok yan sa iyong subconscious mind na hindi ka handa sa laban ng iyong buhay. Get ready to take a step. Get ready to start a healthy habit. Get ready to start a passion project. Get ready to love again. Get ready to launch that project on your mind. Saan ka sa dalawang ito? Wala nang magawa? O gagawin mo na ngayon? Wala ka ng ibang pagpipilian. Yan lang. Doing something might be extremely uncomfortable for us, pero kailangan pa rin ng matinding aksyon upang magbunga ang ating ginagawa. Aanhin mo ang kakapokus sa resulta kung hindi ka naman nakapokus sa iyong dapat gawin. Parang niloloko mo lang ang sarili mo. Do not miss the train. Opportunities are often late, but they always go away fast.